Hi guys, mabilis ang update nga lang palang ito sa Basadanyang Vlogger nyo dahil baka nga namimiss nyo na. At dahil nga nasa ospital pa rin nga kami hanggang ngayon, kaya ayan, hindi pa rin nga siya makapag voice over kahit kaya naman na niya dahil nga sobrang dami nga namin kasama sa kwarto at nakakahiya nga daw. At syempre, sobrang ingay din nga dahil sobrang dami nga ng mga bata dito na kasama. At syempre, pag nakalabas na nga kami, ay siya na rin nga ulit ang magbo-voice over. Bale, ang update nga pala sa kanya ay ngayon nga ay wala na nga ang kanyang pamamaga sa tuhod at nakakalakad na nga pala siya. At ayan nga, masigla na naman nga ang Basadanyang Vlogger nyo, kaya nga lang ay meron pa nga siya mga gamutang kailangan tapusin. Tapos may inaantay pa nga kaming result ng kanyang to the echo. Bale, nung kahapon nga lang pala siya na to the echo. After 3 days pa nga daw ang labas nun, kaya nga ayan, bale Friday pa nga iyon malalaman kung ano nga ang result. Tapos siguro nga ay pwede na nga kami nung makauwi. Kaya nga tiis-tiis muna nga kami dito di Basadanyang Vlogger nyo, at least nga ay gumaling na nga siya at malaman nga namin kung ano nga yung cause ng kanyang pamamaga ng tuhod. Medyo naiinip na nga ito dito, kaya nga lang ay nililibang ko nga lang siya, tapos minsan nga ay umiiyak dahil nga talaga namang gusto na nga daw niyang umuwi. Tapos sabayan pa nga nung mga tinuturok sa kanyang gamot. Habang nag-aantay nga kami ng result, at ayan nga, wala nga siyang ibang ginagawa kundi matulog at kumain. Siguro nga paglabas nito dito sa ospital, ay talaga namang mataba na ito si Basadanyang Vlogger. At syempre, dami na naman nga yung nanay dahil nga kain tulog lang nga din doon. Wala naman nga choice dahil wala naman ibang pwedeng magbantay. Medyo nakakainip na rin pero wala kaming magagawa. Ang mahalaga ay gumaling na nga ang Basadanyang Vlogger nyo, diba? Tapos nung Monday ng gabi, at ayan nga, sinorpresa nga siya ng kanyang dalawang kaibigan at dinalo nga siya. Gulat nga siya dyan, pero ako alam ko na nga yan dahil sa akin nga sila nag-chat na kung pwede nga daw silang dumalaw. Bali, yung dalawa nga palang yan ay kaklase niya mula grade 1 hanggang grade 6 sa Dait Elementary. Na hanggang ngayon nga ay hindi nakakalimot. Salamat nga pala sa inyo, Mia at saka Jessa, sa pagdalaw. At pati na rin nga kay Rowie Lee na siyang nagplano pero hindi nakasama. Hindi naman. Okay lang kasi nga meron nga daw silang kailangang tapusin sa school. Anyways, malungkot nga talaga yung si Basadanyang Vlogger nyo dahil wala nga daw sa kanyang dumadalaw. Buti na nga lang at tinalo nga siya ng kanyang mga best friend. Sabi ko nga ay okay lang yun, wag na siyang magtampo dahil alam niyo naman mga busy ang person. At ayan, yan nga lang pala yung mga video na naiipon namin dahil alam niyo naman na bawal mag-video sa ospital, kaya ayan, puro mukha nga lang niya ang makikita nyo talaga. Pero at least kahit papano ay nakaka-update nga kami sa inyo kahit nga hindi araw-araw, o diba? By the way, maraming salamat nga daw po pala na kahit hindi nga daw siya araw-araw nag-update ay talaga namang pinapakita nyo sa kanya ang pagmamahal ninyo. Biruin nyo, naka 1.2 M followers na naman nga siya, kaya tuwan-tuwa na naman yan. Excited na naman talagang lumabas. At ito naman nga yung video namin kahapon na sinakay na nga siya sa ambulance dahil ilipat nga siya ng ospital dahil doon nga sa kabilang ospital nga siya ito to the echo. At yun lang nga pala ang ating update. Bali, maraming salamat nga pala sa inyong prayer dahil magaling na ang ating Basadanyang Vlogger.